pagdidilay. Yung pangalawang bahagi ay patungkol po sa gabay tungkol sa pagbabagong buhay. At yung pangatlong bahagi ay tungkol po sa aral mula sa banal na kasulatan. At yung pang-apat na bahagi ay patungkol po sa pananalangin dahil tayo nasa taon pa rin po ng pananalangin. Sa naghahanda tayo para sa taon ng Jubileo ng pag-asa. Kaya sa gabi ito, ang ating pong pag-inilayan, ang magiging gabay ng ating pong pag-inilay, gagamitin natin yung mga katagian ng tandang roster, manok, biting tilaok, at yun ang tagagising natin doon ang hindi pa po uso ang alarm clock. Noong una, wala pa pong tagagising sa atin, wala pa mga alarm clock na yun, dahil may alarm clock na ayaw pa magising. Pero sa tulong ng natirating mga nasa mundo o nasa bukid ang magagising sa atin ay yung pong tilaok ng manok. Ay yung pong halagang mga katangian, ang tanda o roster na pari natin gamitin upang magigising ang ating pong buhay pananampalataya. Kaya nga ngayon pong unang gabi, ang ating pong pag-inilayan ay ang mga katangian ng tanda na kung saan ito ay nagsisilbing tagagising sa kabutihan na nananahan sa ating pong mga kalooban. So tagagising ng kabutihan na nananahan sa ating kalooban. Dahil tayo naman po ay mga nilikha ng Diyos na talaga pong mayroong angking kabutihan. Yun nga lang ay madalas ito po ay natatakpan, natapunan ng kasamaan, ng karimlan. Kaya susumikapan po natin ngayon na magising ito sa pag-ating pong magsisikap ngayong pong siyam na araw na paghahanda sa ating pong pag-misa. So ito po isa sa mga katangian ng tanda roster kung saan ay kinakailangan ito ay maging gising ang kabutihan na nasa ating pong kalooban. At upang tayo ay magkaroon ng gising na maging gising ang ating pong kabutihan, ay mayroon tayong dapat na maging gabay sa ating pong paglalakbay tungo sa paggawa ng kabutihan. Yung matibay na pagpapasya araw-araw sa paggawa ng kabutihan. Dahil hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng pagpapasya na gumawa ng kabutihan araw-araw, ay hindi rin po tayo makapagbabagong buhay. Kinakailangan natin yung determinasyon tulad ng ating pong katawan, kinakailangan yung pag-iinsayo, pag-exercise, at maging bihasa tayo sa ating pong mga ginagawa. Kaya gayon din po sa ating pong paglalakbay, ito po sa paggawa ng kabutihan. May magagawa tayo kung mayroon tayong gabay, kung mayroon tayong consistency sa ating pong ginagawa, kung mayroon pong tagagising sa ating pong kabutihan, sa ating pong puso. At hayaan na kung natin tayo ay magabayan ng ilang makakatulong sa atin upang abutin natin ang kabutihan na maaari natin gawin sa ating pong buhay. At ang gawin natin ay yung gamitin natin yung salitang SMART. Hindi globe ha, SMART. Yung SMART sa bawat litra o titik ay meron po itong napakahalaga na gagawin natin. Kung sinabi natin sa salitang SMART, meron pong litrang S, ang ibig sabihin dito ay specific. We need to be specific, maging isang katulad tukuyin ang isang predominant defect na gusto mong baguhin sa buhay. So upang magkaroon ng pagbabagong buhay ang ating sarili, makita natin ang kabutihan na nasa ating loob, ay kinakailangan na tutukuyin natin yung katawag nating natatanging depekto na gusto nating baguhin. Kasi taon-taon mayroon tayong gustong baguhin, di po ba? Dati may New Year's resolution, magpapapayat, kaya lagi magsusumba. Pagkatapos naman ay kain ng kain. Kaya
pagkatapos isang taon, ilog pa rin. So kinakailangan maging specific yung ating pong gagawin. Sa pagbabagong buhay ay kinakailangan na meron tayong tutukuyin na gagawin. Di ba, gusto mo talaga magpakabait, ay akin ka magsisimba. So yun po ito isa sa mga pari natin gawin ngayon. Magkaroon tayo ng specific o particular na gagawin na kabutihan na gusto nating mabago. Kung gusto mong magpapasa ng board exam ay kinakailangan di kayo mag-aaral para nang kahit di kayo magkapata, kahit di ka laging take 1, take 2, take 3 hanggang sa hindi bumasa. Magkano yung take 1? Tulad ng Kia, di ba? Take 1 lang yan. Diyan yan. So sa Krista, pero take siya na yan. Pasado na lang. Totoo ba? Totoo. Ito lang pakalatin si humility at dyan. Iba kalaing cancer na yan, pasado na. Pero dahil yung sa determination, kita naman sa katawan. So may specific po siyang ginawa. Ito po niya kung anong dapat na gawin sa pagtuturo. Kaya dapat maging inspirasyon ng bawat sa atin yung mga tao na nagpupunyagi. Yung pangalawang litra po ng salitang smart ay litrang pag-ibig tayo dito, litrang M. Sa salitang smart ay litrang M, yung pangalawa. Ang ibig sabihin ito yung measurable. Kaya sukatin. Yung sukatin mo ang iyong ehersisyong makagagawa sa bawat araw at tingnan kung may pagbabago kahit maliit lamang. Tulad ng turo ng mundo ng Pinoy na kung saan sinasabing kahit maliit, basta't malimit ay patungong langit. Measurable. Ibig sabihin na nasusukat mo yung gagawin mo sa iyong pong buhay. Natitingnan mo araw-araw kung talaga kung mayroon pong mababago at nagbabago. Kasi minsan gusto mo magbagong buhay, wala ka namang ginagawa na specific na gawain. Hindi nasusukat na makaprod kaagad ang iyong ginagawa, kaya wala pong resulta. Yung pangatlong litra ng salitang smart ay A. Ibig sabihin, achievable. Achievable. Ang achievable, ibig sabihin, at ang sisikapin mong gawin ay ang abot lamang ng inyong kakayahan. Achievable. Gagawin mo yung mga bagay na kaya mong gawin o kaya mong gawin. Hindi yung hindi mo kaya mo nang gawin pero gusto mong baguhin. Mahihirapan ka talaga yan. Ang sisikapan mong gawin ay ang mga abot lamang ng iyong kakayahan. Sa iba masyadong ambisyoso kaya wala pong nangyayari. So, ibig sabihin dito, you have to pray as you can, not as you cannot. Kasi gusto mo magdasal, marami na magdasal, hindi ka naman nagdadasal. Hindi hinihiling ng Diyos ang hindi mo kaya, subalit gawin mo ang abot ng iyong makakaya. Kinakailangan yung partisipasyon, gusto natin magbagong buhay. So yun po yung pangatlong litra sa salitang smart, yung achievable. Yung pang-apat na litra ay litrang R, realistic. Yung salitang realistic ay ibig sabihin magpapakatotoo ka sa iyong sarili. Harapin ang iyong kahinaan at ang iyong kakayahan. Huwag itanggi, papagtakpan o bigyan ng pangangatwiran ang iyong pagkakamali. Sa halip ay tanggapin ito at harapin upang ito ay baguhin. So kailangan maging realistic, magiging totoo, hindi plastic. Magpakatotoo ka sa pagsisimbang gabi, hindi sa tabi-tabi lang simbang gabi. Diba? Kung saan magsisimbang gabi, maliligaw lang naman. Magpupulong lang naman. Saan magpupunta. Diba? Maganda lang sa simula. Sa kalagitnaan, wala na. Hindi sa dulo. Simulat kita, dulo. Pero the rest, wala na. Kaya magpakatotoo, maging realistic,
mismo tayo sa ating pong gagawin. Ito ang mga panghuling litra sa salitang SMART ay T, time bound. Sinabi natin, hindi time bound, ha? Time bound. Time bound. Ibig sabihin, bigyan mo ng deadline ang iyong sarili sa planong pagbabago. Kailan mo inaasahan na matutupad ito? Tingnan ang iyong kalendaryo at isama sa iyong mga to-do list ang araw-araw na gagawing spiritual na ehersisyo. So mayroon pong deadline, time bound. Hindi yung sasabihin mo, gagawin mo nga New Year's resolution, simulan mo sabi ka ng January, kaya matatapusin yung baka sa susunod ng January. Kailangan at least at sa iba po yun, kinakailangan mayroong kang deadline. O hanggang June, kinakailangan payat na ako. At least kahit napapaan mo ay hindi lang sa pagpapapayat. Banal na ako. Sa birthday ko, kinakailangan ako ay nagbabagong buhay na. Hindi na po nagiging pasaway. So yan po yung pinapalaala sa atin. Maaari natin gawin, gabay tungo sa pagbabagong buhay. Kinakailangan maging specific, maging measurable, maging achievable, realistic, at time-bound yung ating pong gagawin na pagbabago. Pinaalalahanan tayo ng Diyos na patuloy natin tukuyin sa ating po mismo buhay yung mga dapat nating gawin. Ngayon, paano ba natin ito sa katuparan? Kailangan natin yung gabay mismo sa banal na kasulatan, yung aral mula sa banal na kasulatan o Biblia. At mayroon pong napakalagang palaala sa atin kung paano natin ito gagawin. Ito po ay mula sa unang sulat ni sa Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verses 6 and 9. Ang sabi po dito sa banal na kasulatan ay yung lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y mananatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Tinatawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito ay napakalagang hamon sa atin na tayong lahat ay kabilang sa panig sa kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa kadiliman o ng gabi. Kaya ang hamon sa atin, kinakailangan tayong nananatiling gising, hindi nananatiling lasing. Gising po ha. Iba kasi, gising naman doon. Pang pagising yung lasing. Kasi parang hindi naman ay hindi naman laging gising yan. Gising lang sa may mulutan. So laging handa at malinaw ang isip. Kasi kapag hindi po lagi tayong handa, hindi po malinaw ang isip, lumalabog ang ating po pag-iisip, ay delikado po yan. Mawala tayo ng future. At tandaan natin, tinatawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang tayo ay akayin mula sa kadiliman. Kaya bilang pagtatapos, tayo ngayon ay mananalangin. Makipigit po yung mga mata, huwag pong matulog. Higit lang sandali at sumunod sa panalangin ito. Butihing Diyos, tulad ng isang tandang walang tigil po ninyong ginigising ang kabutihang inyong ipinagkaloob sa amin. Marapatin po ninyo na maging mapakipakinabang ito di lamang sa aming mga sarili, kundi para rin sa aming mga kapwa. Ito'y aming niling sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Udilat ng mata, tumalakpa. Tumayo para sa ating pong panalangin at bayan. Mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kaluubang handang magpanutuo sa Kanyang kapayapaan sa ating bawat sarili at gawa.
Pauwi na kami, guys. Naka-cellphone ka ba? Nagsimba kami ni Zoe. Kaming dalawa lang. Ayun yung batang kasama ko. Ang ingay. Tayong tatay. Ang ingay-ingay ng kasama ko. Naglalakad kami. Uy! Nasakit na pa ako. Ah, nasakit na daw yung paa niya. Yung Sugo na siya. Di ka nasasama bukas? nasama pa rin. Ah, sama ka pa din ka. Ma, sa likod ako. Ah, angkas ka sa likod. O, teka lang. Ayan, guys. Thank you for watching. See you tomorrow. Tomorrow tonight. Bye-bye, guys. Bye-bye ka na. Sa likod. Bye. Uy, sa likod.